mas familiar sa mountain and jungle warfare. Never pa for my experience, never pa akong naka-experience ng ganun. Oo, meron kami mga minsan target na bahay, pero more on ano yun eh, more on OP, pagpapasukin mo, kubo siya. So ibang-iba siya sa sa built-up areas. So first nung unang entry namin do sa sa Eskinita, actually squatters area yung naging unang lalakaran namin. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano mangyayari nun. And naka-mindset, oo, nandun lahat kami, naka-mindset, focused. Pero kung paano mo i-entertain once na magsimula na yung engagement. Napakasikip. Tapos yung bahay, since squatters area, is may mga kahoy, vulnerable lahat. So, ang naging magandang nangyari lang doon is yung ibang squatters area doon, ibang bahay sa squatters area, may mga pader. So, yun yung mga naging cover namin nung nagsimula yung engagement. Actually, hindi ko pa talaga nakita nung pumutok yung kalaban. Naputol nga ako. Yung section ko naputol. Dahil pagtawid nung una kong dalawa, yung ginagawa nating body elements, pag mga crossing danger areas, naputol kami doon. Nauna yung lead scout and guide ko. And hindi na kami nakasunod. Dahil napakalapit. So ang ginawa namin, una muna, pinaakyat ko doon sa bahay yung isa kong team, yung nasa likod na team ko. Pinahanap ko kung saan nakapwesto ang kalaban, and buti na lang wala ring nangyaring insidente na medyo ikakaano ng tropa, kasi nung pagpasok nila sa kwarto may bintana, kita agad sila, and naunahan na naman kami. So nung nakita nila, doon na nila in-engage na yung kalaban, and luckily nakabalik yung yung nahiwalay kong dalawang tropa. And ang nangyari noon, kasi sobrang sikip, maglalabas pa sana ng casualty from ibang unit. So pina-standby ko yung unit ko, and sinabihan ko yung platoon leader namin doon sa likod during that time na i-maneuver niya doon sa kabila. Doon nagsimula na yung mga breaching namin sa mga bahay-bahay. Yung paraan ng pag-breach namin noong una, wala kami kasing equipment na pang-breach. So ang ginawa namin, tinestingan muna namin ng 556 na link namin. So squad automatic namin. So napapalambot naman yung pader. Ang problema, mauubusan naman kami ng bala kapag ganun parati ang gagawin namin. So nag-request kami noon ng 90 RR. 90 RR dahil unang-una medyo malaki na impact na magagawa nun sa pader. At the same time, kung sakali mang meron ding tao doon sa loob na kalaban, is at least may effect din sa kanya. It's either ma-demoralize siya or ma-inflict pa ng casualty sa kanila. The problem lang doon is kung yung hostages is kasama nila. So, we have no choice. Kailangan namin mapasok, and kailangan namin ma-rescue din kahit paano. So, ginawa namin yun. Ni-90 RR namin yung isang pader, and luckily nabutas, nakalusot kami. Napasok na ng isang platoon namin yun. Isang section under kay Lieutenant Mendoza. So, nung na-clear niya na yung bahay, nakita niya initially yung dadaanan sana namin niya is squatters area dahil second floor yun. So, doon na lang kami sumunod sa kanya. Kumbaga, doon kami
nagsunuran. Papasok doon sa may target namin noon, nung time na yon is yung ano, madikitan namin yung safe house ni Commander Malik. Reported na safe house. Yung initial, break it dali. Yung initial na engagement na gano'n, pwede bang explain mo yung leadership nyo? Paano kayo nag-set the example as officers? And of course, paano nyo pinadama sa mga tropa nyo, yung alaga nyo sila na medyo nakatikim na kayo nung ganun pala? Sa akin, ang ginagawa ko sa akin, yung presence ko is nandoon parati by pinupuntahan ko talaga yung bawat team. Tinitingnan ko kung ano yung mga nakikita nila, and as much as possible, yung boses ko nangingibabaw sa kanila. Kung ano man yung mga nakikita nila, kailangan makita ko rin para malaman ko kung paano ko sila pagagalawin. And yun na nga, during that time, since fresh yung ano pa, bagong pasok pa lang, lahat kami, kahit ako, nakaramdam din ako ng nervyos. Dahil unang-una, yung area, wala akong masyadong nalalaman pa kung ano yung mga possible mangyari pa. So, nandun lahat kami. And yung sa equipment namin, kahit condition, dahil sa sobrang sikip, yun yung inaalala lagi namin. Dahil sa hindi ka dapat pwedeng magpaputok ng basta-basta. Kasi may mga katabi kang unit, ganun din sila. So, closely monitor ko rin yung radyo. As much as possible, ako na yung gumagawa, ako na yung minsan kadalasan nagdadala ng radyo. Para makabato din ako ng mga situation namin and makaalam din ako sa situation ng iba. By that time ba wala nang civilian? Nung pagpasok namin, sir, nung pagpasok namin, walang civilian sa mga bayan. Nung pagka-breach nung isang section namin, doon kami nakakuha ng unang rescue na hostage, isang babae at isang lalaki. Yung lalaki medyo may sugat. Yun lang, sir. Yun lang, bali yung civilian na nakasalubong namin. Nung tinanong kasi initially, nakatakas daw sila. And immediately, inatras namin papunta sa TCP. Pero sinabi nilang marami pang hostage sa loob. Marami daw. And ganun din yung mga armado sa loob, yung mga rebelde. So, paano kayo nag-react na knowing na marami pang hostages sa loob, given that initial information? Inaalam namin initially nung una doon sa loob kung saan nakapwesto yung mga hostages kasi i-intact lang nila sa isang lugar yon. So, nung pag-alam namin na reported na sa KGK building, cautious pa rin kami pag-approach dahil baka hinati-hati rin ng ibang grupo. So, ang ginagawa namin, kumatawag kami sa ibang unit kung ano yung mga nakikita nila and ano yung mga nakukuha pa nilang information, kung merong bang mga tao pa dito sa lugar na dadaanan namin beside do sa mga rebelde. So, yun yung precautions na ginagawa namin para ma-avoid yung mapahamak yung civilian. And nung nakapasok kami sa butas na, yun na nga, yung nakuha yung dalawang unang na-rescue na civilian. Habang papasok na kami doon sa extension na ng Mango Drive, papunta sa crossing ng Lustre Street, nakakuha uli kami ng isang matanda na nakatakas din. And dalawang wounded na nakalaban, MNLF. So initially, ang ginawa namin doon,
doon sa matanda. Dahil nung pagkatanong namin, ilang araw na daw silang hindi nakakain na maayos. Doon sa hapon na yon, so binigay ko sa likod na section. Pangalawa ko sa section na lumalakad. So yung nag-take kwando sa hostage na nakatakas is yung last section, pinakain mo na at sinecure. And then inintay lang yung, during that time medyo mainit pa yung mga putukan, and hindi pa ganun ka safe daanan yung mga dinaanan namin. Kahit na dinaanan na namin siya, maliit lang yung area eh. So may probability na makapwesto ulit do sa mga dinaanan namin yung kalaban. So ang ginagawa namin nun, iniintay namin yung tangke na papasok para sumundo sa mga nakukuha namin. Hindi kayo basta umaabante. Opo. And yung sa wounded na rebelde, TI, syempre, nandun na yung nandun na yung pagtanong ng mga tropa natin. Pero nandun pa rin yung pag-alaga. Kahit pa paano, dahil medyo malakas yung tagas ng dugo, kailangan mabuhay dahil may makukuha pa tayo mga information sa kalaban natin na yon, MNLF. So, inaddress pa rin ng tropa natin na at least medyo maayos yung yung kalagayan niya. At that time, kayo pala naglalaro o nandun na yung may ibang forces na may LRB na, meron ng other units? Bale, nung pagpasok namin na yun, may nakauna na doon sa loob yung 3rd LRC, naalala ko. Kasi yung unang pasok namin pa lang nung tanghali is i-reinforce sila, and then i-evac namin, i-atras yung mga wounded. Pero anong nangyari, hindi pa kami nakakapasok totally, engaged na kami. So nagkaroon na kami ng sarili-sarili din na rin naming maneuvers and approach do sa pupuntahan namin. And ang nabigay sa aming target niya is yung kay safe house ni Javier Malik. Anong lesson learned mo doon sa coordination between two parallel units during that time, considering na iba yung target nila, iba yung target mo? Unang-una sa akin, kailangan yung strict na communication, direct communication, maliwanag at klaro na mga transmission ng mga usapan sa radyo. Especially, lalo na yung paggamit ng mga indirect fires. Hindi ka pwedeng mag-angle ng mga indirect fire mo, yung M203. Kasi sobrang lapit. So, ang gagawin mo lang is direct. Then, yung deliver ng putok mo is kailangan sigurado ka. Kasi magkatabi kayo, alam mo may katabi kang unit, pero hindi mo nakikita kahit na magkalapit dahil puro bahayan. Yan nga yung kanina, squatters area. Hindi mo na rin ma-distinguish masyado kung sino pa yung pumuputok dahil sa sobrang dami ng putok. So, kailangan yung mga target mo, mga pinuputok mo is at least makikita mo bago mo puputukan. And initially, bago ka rin mag-advance, puputukan mo yung para maging sigurado ka sa sarili mo, sa unit mo na walang mapapahamak sa inyo. Yung mga nakikita mong alanganing lugar na pwede nilang pagplastaran katulad ng mga bintana and pintuan, doon, titirahin mo muna bago ka mag-advance. Pakiklaro mo nga na ano yung importance ng, kasi ang target nyo is house by ganito. Klaro ba sa inyo na yun yung bahay na yun? O kasi klaro rin ba sa kanila na yun yung bahay na yun? Kasi halos magkakadikit. So parang yung clarity nung, di ba sa atin,
sa bundok, madali lang kasi magkakalayo man. Bilog-bilog, di ba? Pero doon parang medyo Bali, ang ginagawa namin para ma-identify na maayos yung mga building na pupuntahan namin or yung kung saan kami malapit, nagbibigay pa rin ng mga identification kung ano yung mga nakikita mo at kung nasaan ka banda. May mga 2 stories and 3 stories naman na mga bahayan doon na may mga kulay, yung bubong and then yung pader niya. So, kung hindi niya nakikita, i-estimate lang ang direksyon ng approach and then yung pinakamalapit na pwede mong mapuntahan in relation din sa kanya. Ang pinaka mga madaling reference namin na binibigay is yung Lustre Street, yung KGK building, may isa pang bahay na kulay green na hindi na lalagay sa target. Pero nung nakita namin yun, na sa tingin namin makikita din ng mga adjacent units, yun, binibigay din namin doon. kasi key yan. Key yan na lesson learned because yun nga, dikit-dikit eh. So ngayon parang coordination pa na ganon. And sabi mo nga na dikit-dikit na squatter pa. Yes, sir. So tapos ang gulo talaga. So parang yung ayun, pakiano mo nga yung command and control. Ikaw, siyempre alam mo yon. Pero paano yung command and control mo, yung fires, yung ganun ba, yung sabi mo nagre-radyo ka, ikaw personally na, pero paano yung dito mo, sa baba mo? Paano yung control mo talaga na, uy, walang ano? Bali, initially, kung sino yung leading team, siya yung una kong pinapa-engage. And standby lang sa likod ko yung isang team. Dahil masikip, so cover and then ready para sa pagpalo nila kung saan ko sila ipapapwesto. And then bago kami pumuputok, nung time na nandoon kami pa-advance, tumatawag ako talaga sa katabi. And then kung talagang okay sila, kumaga clear ako magpaputok at alam kong wala talaga sila ron, doon saka ako ipapa-engage sa tropa yung mga nakikita kong medyo alanganin na hindi namin pwedeng i-assault kaagad ng dire-diretso. Like yung mga bintana and then mga pintuan na madadaanan. Ganun. Okay. Paano mo, kasi danger areas, ano yung naging experience nyo yung mga most dangerous na pagposisyonan ng kalaban? Sniper nila, saan sila sumusulpot-sulpot pag ganon? Sa unang yung mga unang araw namin, yung mga bahay talaga. Kasi hindi pa sunog, marami pang bahay na buo. So makakapagtago sila sa mga ganun din na ginagawa, maakyat sa second floor kung merong itaas or doon sa mga pader. Pero nung mga kalagitnaan na ng siege, nakalipas na yung 1 week, marami ng rubbles, marami ng sira na bahay. Doon kami medyo nahihirapan. Kasi napansin namin na bumubutas na sila ng mga dingding. Sino yung kalaban? Kalaban. Bumubutas na sila ng mga dingding. Hindi mo siya mahalata na ngayon kasi marami ng sirang pader, iisa na ang kulay. Hindi mo na siya malalaman na kuwan na siya. Ginawa na niya. Ginawa na ng kalaban. And yung karamihan doon sa mga butas na yon is hindi siya sa taas. Pag nakadapa ka, maisusuot mo doon yung baril mo. So maliliit lang na butas? Maliliit lang na butas and may mga
iba pang butas na hindi mo mapapansin na yun yung sinisilipan nila. And kaya karamihan ng napansin naming mga tama ng tropa, mabababa. Hindi man nila ma-sight ng maayos yung baril ng kalaban, pero alam nila may dadaan tropa, isuot nila, pupaptakan ka agad ng isang spray, may matatamaan, makakasualtihan ng ano. Yun yung napansin namin kasi karamihan ng ano, na mga na nakita naming mga wounded sa lower extremities, sita, sa may pelvis banda. And parang napansin din namin na alam nilang may vest. May mga namatay din sa ulo, sa leeg, yung mga tinamaan. And noong mga unang araw ng siege is may mga granada din pa sila. Yun, nagagamitan kami ng ganun. Pero if it has to happen again, o kung mangyari man na pero hindi na siguro ganun kalaki, paano ba ma-prevent yung ganun ngayon na butas-butasan na ganun? Or may pang-counter ka ba na naisip base sa experience mo doon? Doon sa mga butas, ang ginagawa, ang naging sistema namin para maka-advance kami is yung grenades. Yun na lang yung ano, yun yung isang measure namin para ma-counter yung ganun. Bago kami papasok sa alley or sa bahay, kung medyo malayo pa yung papasokang pintuan, sprayan muna namin sa gunner namin, and then bago pasukin, isa or dalawa, tatlong hand grenade, then waswas, isa pang ulit waswas. Pag wala ng return fire, dikit, then pasok ulit. Para sigurado lang na ano, kasi no mga kalagitnaan na, marami na mga butas talaga rin na ginawa din nila. Hindi lang firing hole, but mga butas din na dinadaanan nila papunta sa iba't ibang lugar. Pwede ba explain yon yung parang, di ba, firing hole nung una, tapos nag-progress, ano na sila, throw and throw na silang ganon. Paano nila ginamit yung ganon na mga butas-butas para paano sila mag-maneuver, isintakasi kayo kung ganon man, o ikot-ikutan kayo? Napansin namin, kabisado talaga nila yung area. So most probably, before nangyari talaga yung siege, medyo alam nila kung saan yung mga iskinita na madadaanan, alam nila yung mga bahay na mga ganito. Kaya nung nagkaroon na ng siege, nung una hindi pa sira, so nakakadaan pa sila sa mga iskinita rin. Hindi pa ang mga sundalo noon nasa labas pa, pero nung nakapasok na lahat yung mga units, doon na sila nag-start. And yun nga, dahil kabisado nila yung mga iskinita, may mga butas kung saan pag nabutas na nila yun, nandun na yung daan, papunta sa kabila. And hindi nyo alam yun? Hindi namin alam. So paano kayo nag-react na naman doon? Malaking tulong yung mapa na pictures talaga. May grid lines, but at the same time, pictures talaga nung kung ano yung time, itsura nung time ng ground na yun. So, madali namang ma-identify. Madali ma-identify sa mapa dahil pictures nga. So, yun yung naging kuha namin, naging tulong na may butas dito. Nakita namin na may iskinita palang maliit. Kaya yun, ganun din Sino namin. nagpo-provide ng up-to-date mapping day by day noon? JSOG ang nagbibigay sa amin ang mga maps na city map. So everyday bigyan kayo ito updated din na ano nasunog, ano yung ano? Updated. Pero hindi siya everyday. After 3 days, 2 days, pero may oras din. And very important yun as a commander. Paano ginamit ng, kunyari ikaw, XO, CO mo, paano nyo actual na ginagamit yung mapa na yun para sa planning nyo, sa pag-execute, pag-counter, attack ng kalaban? Dahil updated yung pictures,
map pictures na binibigay sa amin, madali namin, plinaplot din namin yung, yung mga nadadaanan namin and yung mga na-occupy na ng ibang unit. So alam namin kung hanggang saan yung limit namin na na bahay. Alam namin kung ano yung nakikita ko personally sa akin. Nakikita ko kung ano yung mga medyo alanganin na bahay na pag nagkaputukan yung ibang unit, maaring tumago sa amin. So alam ko kung hanggang saan lang pepestuhan ko, kung ano yung pwede kong gamitin pagtaguan. Ganon din yung papunta sa kanila. So alam ko kung hanggang saan lang yung limit ko na pwede kong putukan. And nakikita ko rin kung saan yung mga most probable pa na pwedeng pestuhan ng kalaban. Kasi kung tactical map lang talaga, contour lines, hindi mo makikita yung bahay dahil actual na doon. Makikita mo kung alin yung talaga yung pwede niyang kunin kasi may maraming bahay pero hindi rin sila tatago sa mga kahoy na dingding ang bahay na yun. So, ma-identify mo, may suggest mo sa taas. Okay. Next, combat arms tayo. Paano ang lessons learned mo sa armor, employment nila, what must be done, etc. Sa armor, Ano nyo ginamit? unang-una yung armor malaking tulong sa amin. Nakasupport siya sa pag-deliver ng mga unang pagkain ng tropa. Pagkain namin sa loob. Kasi pumasok kami sa loob, wala kaming gamit. Ang dala lang talaga namin is baril namin and tubig. Pagkain is ihahatid daw. So, yun yung isang naging malaking tulong sa amin ng armor. At the same time, sila rin yung kumukuha ng mga nasugatan namin kasamahan. So, dahil nga yung lugar ay maliit and hindi natin masasabi na once na nadaanan mo ay safe mo nang balikan. So, armor yung pinaka-safe kapag nung mga nawuwunded sa amin, doon namin pinapadala. Pero syempre dahil nandun din yung tao lang din na nakakaramdam din ng takot. Naka-experience kami na nung maghapon nang dumadaan yung armor, naka-position kami sa junction, nababaan pa kami ng pagkain. Nung gabi, hindi ko alam kung alam nila na nandun pa rin kami, pero alam naman nila na hindi kami aalis doon. Tinutukan kami ng turret and nagpaputok ng 3 beses sa amin. Hindi ko alam kung anong reason nila. So, natural lang na makakaramdam tayo ng takot. Pero dapat medyo ma-overcome mo yon and maging present. Magkaroon ka din ng presence of mind na nakikita mo yung tropa. May mga counter signs naman. Lahat naman ng tropa naka-helmet. So, alam mong kasama mo yon. So, wala ka dapat ikatakot, kumbaga. Okay. Sniper. Nagamit niyo ba yung scout sniper? Scout snipers, sir, malaking tulong sa amin dahil once na nag-a-advance kami sa axis namin, nakaalalay sila, naka-overlook sila sa amin, overwatch. And once na nakakuha na kami ng position na pwedeng pagtaguan din and makaka-advance pa doon sa mas malayo pa yung mararating ng observation ng snipers, pinapapunta namin yung snipers, pinapadikit namin. And doon sa lugar na yon, mas makikita nila kasi mas iba na yung mas malayo na kumbaga yung makikita nila. Mas advanced, mas malapit na sa kalaban. Yung command and control ng snipers, paano? Command and control ng sniper, sir, sa amin, dinadirect lang namin yung mga nakabantay sa amin ng mga snipers. Pag may nakita kami na
sa tingin namin target na pwede nilang putukan, tatawagan lang namin sila. And from in coordination with Captain Alsiao, yung officer na nagdadala ng scout snipers, kung payag siya na pwedeng dumikit sa amin, sa kanya nanggagaling na yung command. Sa amin is more on recommendation, and buti nga yun, hindi rin na titingnan din niya. Kung hindi talaga pwede, binabalik niya uli yung snipers do sa pwesto kung sa tingin nilang okay din. Sa tingin nyo, kung walang snipers, naka-advance kayo ganun kabilis? O talagang bang nabawasan yung casualties nyo dahil may snipers kayo na support? Kung walang sniper, sir, mahirapan talaga kami, sir. Kasi initially, before kami dumating, una-una may mga na-inflict na silang casualty din sa kabila. And then, yung impact dun sa kalaban na alam nilang may sniper ang sundalo, hindi sila ganun ka-kumpiyansa na palabas-labas na lang. And naka-counter din sila. Dahil ang kalaban, hindi man sila sniper train, pero may mga magagaling na marksman sa mga yan, snipers nila. So, naka-counter ng snipers natin. Hindi nape-prevent ng snipers natin ang pagpwesto ng mga snipers nila. Kasi alam nila kung saan pwedeng pumwesto yung snipers ng kalaban. Close air support. Effective ba? Hindi? Nagamit nyo pa ba? Maganda yung close air support for me, sir. Dahil asset nga siya asset. Pero nangyari kasi nung nagkaroon kami ng close air support, nabagsakan kami ng MG rocket. Tatlong tao ko sa section ko wounded, and yung isa nasa medyo critical. Ang lang sana doon is ganun din pala, gagamitin din ng MG rocket. Ang MG helicopter, nagamit sana sila prior sana nung nandun na yung tropa. Or kung hindi natin maiwasan na kailangan na talaga yung support ng mga helicopters natin, yung maayos lang na yung marunong talagang tumawag ng close air support. Kasi talaga siya, hindi siya mechanical error ng helicopter, pilot, tao talaga ang may pagkakamali doon. And yung papaano binigay yung locations ng pampabagsakan ng MG rocket. Tinatanungan namin kung sino sa kasama naming PPAC. Tahimik lang. So, internally, yun lang, yung pag-employ nila, yung mga tao na tatawag, sana talaga marunong. Pero sa urban terrain, applicable ba? Na nandun na, dikit-dikit na kayo. So, may hostage. Masabi nyo bang accurate pa na gamitin yung close air support? Kung may hostage, sir, ibang usapan yun. Kasi, syempre, rocket dyan, medyo malaki yung radius na makaka-inflict siya ng casualty. Kung urban terrain and kalaban lang, wala tayong iniisip ng hostage, pwede mo siyang gamitin. Pero nandun na rin yung, dahil nga may range yung maka-inflict ng casualty yung rocket. So may expect mo na may mga masisira ring mga bahayan or gamit ng civilian. Pero kung kinakailangan na talaga, at yun lang din yung magiging paraan natin, wala namang para sa akin, walang problema yon. Iba lang kasi pag may hostage na pinag-uusapan. Same question, kung indirect fire support, mortar, etc. Handicap ba siya? 90 pala, 90 tsaka mortar. Pero unahin mo natin yung mortar.
Kasi hindi kayo pinayagan nung unang araw, di ba, na gumamit. Yes, sir. So, paano kayo nadehalo doon? At paano nyo ginamit later? Pero paano rin ginamit ng kalaban sa inyo? Kalaban, hindi na talaga nag-iisip kung makakasira pa ba siya ng ano. Talagang sisira at maninira siya. So, yung paggamit nila ng mortar, napaka-effective at kasi gumagana yung ano nila, bumabagsak din sa amin. Luckily, yung 90RR nila, binabantayan namin yun yung 90RR kung puputok. Hindi pumutok. Nung na-recover kasi namin yung 90RR, nakita ko yung bala na iwan sa loob. So most probably, nung gagamitin sana nila yung 90RR, nag-stuck na sa loob yung bala, hindi na nila matanggal. It's either hindi na marunong or natatakot. Kaya binaon na lang nila. Kung sa atin naman, nakikita ko parang delikado, hindi magandang gamitin ang mortar sa ganyang urban. Kasi hindi natin may make sure talaga na doon talaga papatak. Indirect fire, lalo na ganong kalalapit ang tropa, hindi natin masigurado kung baka lumagpas, baka kasama pa natin bumagsak dahil naka-angle nga. 90RR, pwede. Kasi kitang-kita mo yung tatargetin mo. So, direct fire siya. So, alam mo na magagamit mo siyang effectively na hindi ka makokontrol mo, kumbaga. Nakatulong nga din sa paggamit namin ng pag-breach namin ng mga pader. So, malaking tulong yung 90RR. Direct fire weapon. NVG. NVGs, maayos yung equipment na yon, especially yung thermal. Kasi una-una sa combat, makikita mo yung kalaban. Ma-identify mo kung rebelde na siya or hindi. Pangalawa, sa experience namin with the thermal, na nakakatuwang isipin na medyo naka-inflict din siya ng takot sa kalaban. Bakit? Kasi nung ginagamit namin yung megaphone, sinasabi namin na, ikaw, tumatakbo ka. Oh, babalik ka pa. Babalik ka pa, lumabas ka na kasi. Takbo. O yan, sige, diyan ka lang. Nararamdaman ng kalaban na nakikita siya. At kung pag ako nasasabihan ng ganun, talagang parang gabi na nga, nakikita pa ako, sana lang ako magtatago. So, malaki yung effect sa kalaban. Malaking tulong para sa atin. Naging reason ba yun kung bakit may nag-surrender sa inyo yung ganun paggamit nyo ng thermal at yung megaphone brigade nyo? Malaking epekto sa amin, sir. Malaking tulong sa pag-surrender. Kasi, yun nga, nasasabi namin na kung ano yung ginagawa nila. So, alam nila na alam natin yung ginagawa nila, no choice sila. Hindi sila tatagal talaga. So, imbis na lumaban pa, marami sa kanila, lumabas na lang. Yun yung nangyari, sir. Kevlar vest. Kevlar and vests, malaking tulong, sir. Sa ganyang warfare kasi yun nga, masyadong malapit ang labanan. And sa sobrang dami rin ng kalaban, nakakatulong yun. May experience ako na may kiniklear kaming isang bahay, wala siyang kisame. Kasama ko yung isa kong tropa. Nung sinesearch namin yung bahay, hindi ko alam kung saan galing yung pumutok. Kaya lumabas ako. Paglabas ko, tinanong ko yung mga nakabantay na tropa namin, saan nanggaling yung putok? Saan bumagsak? Hindi ko alam kung 2-3 or granada yung pumutok dahil malakas. Sumagot yung kasama ko sa likod na nasa loob. Sir, nasa taas ang kalaban. Nagulat din ako kasi yero lang siya.
yero and ano lang, hindi namin naramdaman na meron palang kalaban sa taas. Yun pala, sa ano lang, sa gulat na dahil, yun pala, natamaan na siya sa bibig. Shrapnel. So, yung Kevlar, sa tingin ko kung wala yun, mas may damage pa sa ulo niya. Nakatulong talaga. And sa mga bumabagsak na mga 2-3, sa dami ng bumabagsak na 2-3, minsan may puno, sa puno bumabagsak, so nakatulong sa akin, para sa akin yung Kevlar and yung vest. Pero sa ibang type of warfare siguro na kinakailangan mo na matagalan and hahanapin mo talaga, sa mga A1 information siguro pwede yung mga ganong equipment natin na madadala. Pero yung isa-search pa natin, yung bigat din kasi na bigat and yung hindi siya komportable sa tropa, nakakadagdag. So, nakakalesin ng ano yun. Una-una, lakas. Siyempre, pag pagod ka, mababawasan ng alisto mo. So, sa mga ganyang positive targets, A1 information, na expected mo talaga may encounter na mangyayari, maganda yung ganong equipment. Leadership. May pagkakaiba ba sa timeless principles natin na pag-set the example sa ganun kesa yung punto? Ano yung mga anong bago mong na-realize about leadership? Especially sa pag-set the example muna. Mamaya yung pag-alaga ng tao. Sa leadership, sir, unang-una kung sa tropa muna, individual soldier ng kumpanya, meron silang sir, meron silang control din talaga sa tao nila. Kahit sa sarili nila. Bakit? Pag nagbigay ako ng order, siguraduhin lang kung ano yung dapat gawin. Supervise na ng team leader. So, kinukumig, sa nakita ko, dati ako sa ibang unit, sa infantry. Minsan, yung pagbigay mo ng instructions, minsan, kadalasan, talagang kailangan mo pang susundutin ulit. Na where in fact, pag naibigay mo na, hintayin mo na lang yung maging resulta. Pero dito sa atin, once, twice lang naibigay, basta klaro na, naintindihan ng leader, team leader, okay na. Hindi ako nahirapan. Sa akin, minimake sure ko din na kahit na ganun, talaga magagawa. So, ano yan yung mga pinapagawa naman natin is para sa lahat. Para makalabas kami lahat. So, kahit na naibigay ko ang instructions, kailangan ko pa rin malaman kung talagang nagawa na rin. Beside pa dun sa talagang may kusang na yung team leader kung ano yung diskarte din niya sa paano niya i-implement yung sinabi ko. Yun yung nakita ko, sir. And yung sa individual, mga team members, marunong din sila kung paano yung gusto nung team leader nila. Bibigay din ng recommendation. At doon, medyo, syempre sa akin, naniniwala naman ako na hindi lang ako yung nag-ooperate. So, hindi lang lahat ng bagay, yun yung kasi minsan alam ko, nagkakamali din ako. So, open ako sa mga suggestion nila. Actually, marami talaga suggestion, pero syempre, mamimili ka lang or magde-decide ka lang na kung ano yung sa akin na nakita kong best. Yun yung maganda doon na hindi ako masyado nahirapan. Okay, achievements. Ano ang proudest moment mo doon? Sa achievements,
Nung siguro sir, yung naging masaya ako talaga, yung nakalabas kami at wala kaming, may casualty kami. Pero yung killed in action, masaya ako doon na, yun lang, na natapos namin yun. Na walang nabawa sa amin. Despite the fact na maraming nahudid sa amin. Yun lang. Parang bilang isang leader, siyempre, one of these years, paano masabing how did that experience define yung career mo ngayon? Hirap yan. Intindihan mo, hirap yan. Oh, yeah. Ito ba yung pinatrain sa akin sa academy? Yung ganun. Sa akin sir, yung sir, yung sa kasama talaga sir. Iingatan mo. Tapos yung pagpapalaga sa buhay sir. Ayan, yung mga pamilya din kasi yan. Gaano kabigat ba yung leader's responsibility, especially sa pag-aalaga sa buhay ng mga tao, considering alam mo, isang maling desisyon, horizontal yan, gaano kalaga, ano na ipasok sa'yo na alam mo, anytime isang bullet lang kaya yung isang tao. Iniisip ko lang din yung kung ako hindi ako officer. Ganun lang sir, kung ano yung nararamdaman din nila. Ano mararamdaman nila. Iniisip ko yung na kung ako yung enlisted man, masaya ba ako sa ganun or maglilingkod. Kaya yung welfare, may mga time na kailangan nating gawin, i-impose para sa lahat naman yun. Pero nandun pa rin yung pag-alaga talaga. Dahil sila yung kasama mo. At sila rin yung tutulong sa'yo. Na napakahirap balansehin yun, diba? Na paano mo binalanse dahil alam mo, ang bigat nito diba? Mission. Kailangan makuha yung KGK. Yet, naglalaglagan ng buwan. And ang turo kasi sa atin sa academy, minsan hindi rin naman masagot ng academy. Yung mga ganun na ngayon mo na-experience kasing ganun kabigat So, if you were to teach yung, kunyari, ikaw, yearling ka ngayon, nagturuan mo isang pleko. Hindi, first ka na. Paalis ka na. And ikaw mo turuan mo about leadership. If you were to bring back yung ano yung ituro mo ngayon na parang ganito yan? Impart ko sir sa junior ko. Kunyari, tako ka. Punta ng tako ngayon. Tapos, yun, ano ba yung naranasan mo sa leadership sa ganun, sa initan ng yung accomplishment, kung may effort ka talaga, magagawa mo yan. Makakukuha mo yan. Pero, dapat, nandun talaga yung pagpapahalaga din doon sa mga kasama mo. Kasi, once na maayos yung pakikisama mo, maayos yung nagiging trabaho nyo, darating at darating yung accomplishment dyan. Maayos, maganda. Pero kung hindi mo inaayos yung pagdadala sa mga kasama mo, kung ikay isang officer doon sa kwan, na pinamumunuan mo yung isang kumpanya, yung support, nandun, dahil given, officer ka. Pero yung in return, may achievement ka nga, hindi naman maganda or mababa. And nandun din, naiiwan yung respeto sa'yo ng mga kasama mo. Pangit yung umaalis ka kasi na ang dami pang kung anong mga nasasabi. Mas maganda yung maayos talaga, aalis ka,
Nandun yung pakiramdam na parang na-fulfill mo. Nagawa mo ng tama. Kung umalis ka na kahit maliit lang yung nagawa, kasi darating at darating talaga yan. Panahon lang. And konting effort. Pero yung naiiwan sa tao, para sa akin, yun yung mas maganda, mas nakakagaan ng loob. Sa atin na mga warrior, gaano ka-importante yung makuha mo yung respeto ng mga kasama mo para sa'yo and of course para sa ano mo sa kanila, parang ano ba yun? Ano ba yung sabihin ng respeto sa atin? Yung respeto na nila o respeto mo sa sarili mo, yung ganun. Iba kasi tayo lang kasi ng mga warrior medyo nakakaintindi ng ganun kalalim na respeto. Saan naranasan mo ngayon? May sumagi ba sa isip mo na parang tingin ko nakuha ko na rin yung mga respeto na dumarating ba yung Mararamdaman mo, sir. Kasi wala naman talagang perfect tao. May mga kapulaan din tayo, kahit ako. Pero yung respect na ibig mo sabihin, yung nararamdaman mo, yung masaya ang loob ba, yung pag magkakasama kayo, hindi kayo nagkakailangan. Nasasabi niyo yung mga tinatago niyang sikreto na nakakatuwa, nakaka-flatter din. Dahil sikreto nga niyan, malalaman mo, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka niya. Ganong respeto sir. And sa'yo bilang isang leader, napaka-importante. Napaka-importante yung tiwala. Kumbaga, isipin mo, living yung leadership ba? Yung tiwala between yung tao and yung leader in times of extreme danger. Yun, ano yun sa'yo? Kailan mo ramdaman yun sa yung ordeal na yun? O may naisip? O parang hindi ko naramdaman sir, automatic na. Yung may gagawin tayo na napakahirap. Yung naramdaman ko yun sir, yung nagdala ko ng granada do sa isang section namin. Na tatawid ka sa malawak na open under fire na hindi na nagdadalawang isip. Kasamahan ka niya. Ikaw yun? Kasama mo yung tao? Kasama ko, sir. Paano yun? Paano nangyari yun? Bali, nung nakarating na ako, sir, sa pwesto ng CEO ko, naubusan na yung granada na ginagamit pang breach ni Lieutenant Mendoza, yung isang section leader namin. Nawundiran na ako nun eh, before that. Nabagsakan ako ng granada, 3 sa tao ko, nasugatan. Evac. So, medyo matras muna ako. Dumikit ako sa CEO ko. Na-task ako niya na magpadala daw ako ng additional na isang team doon sa location ni Lieutenant Mendoza. At the same time, mag-provide ng granada. So, nag-ano na lang ako, minake sure ko na lang na kasama ako. Kasi naiengkwentro na ng matindi si Lieutenant Mendoza, at least support niya ako. Kung ano man yung mga ginagawa niya doon, nakikita ko rin, ma-relay ko rin kay CEO. So dinala ko ang isang team nung walang takot. Sige sir, tara. Hindi walang hesitation. Yun lang nakakalungkot dahil nung pag-atras uli namin, 3 uli sa tao ko nasugatan sir. Pero na-deliver nyo na yung nagawa namin yung gano'n yung na-deliver namin yung granada and napaatras namin yung kalaban pero sinunog nila yung bahay namin. So napilitan kami umatras din.
So, ibig sabihin, kung di nyo nadala yung granada, anong nangyari? Ma-pin down si Lieutenant Mendoza dahil it's either ganun ang mangyari, sir. Kasi ang purpose namin doon mag-block. Hindi niya maklear yung mga tabi na nawundiran na rin doon si Lieutenant Mendoza, sir. Dapat nasa DCS mo yun. Key yan. Very critical yan. Because yun yung singular act. Singular act. Yan ang definition ng singular act. Ma-define mo yung danger mo na open terrain eh. Oh, so ilang pan ba? Ilang meters? Dito sa pwesto natin, sir, 1, 2, 3 na nyug, sir. Na takbo. O, sir, pero may mga tumbang kahoy, lulusot-lusot ka pa. Kaya hindi ka basta Hindi ka makatakbo talaga ng isang mabilis. Pero ano yan? Binubordahan ng kalaban Yun nga, sir, tatlo sa tao ko nasugatan, sir. nung pabalik. Pabalik, sir. Nung papunta, tinira rin kayo? O hindi nila namalayan? Hindi kami namalayan tumawid, sir. Pero nung umatras kami, sir, yun na, sir. Ilang granada na deliver niyo? Mga 15 din, sir. 15. Anong tumira sa kasama mo? 2 o 3 mortal? Dahil inabangan na nila kayo pag... Direct fire, sir. Ano na? Direct fire, sir. Mga baril, sir. Direct fire. Kasi ako, sir, hindi ko alam kung swerte talaga, sir. Nadapa ako, sir. Pagdapa ko, yung pader na katabi ko na, gumuhit na, sir. Yung nasa unahan ko, wounded. Yung radyo man tsaka gunner ko, sir, wounded. Sige lang. Kasi yun yung by grace of God, yan, o may destiny ka, o may ano ka, kasi alam mong pinasiwasan kayo. Dahil alam nilang babalik kayo eh. Bakit alam nilang babalik kayo? Dahil wala kayong posisyon sa kabila. Sinunog nila, sir, yung pinepwestuhan namin, sir. Kasi doon na sana kayo. Opo, sir. So pati si Lieutenant Mendoza, bumalik Atras din. kami sila. Atras. Sabay-sabay kayong umatras. By bounce kami, sir. Mauna ako, sir. Nung nakita niyang nagkawundiran, sir, lusot-lusot na siya, sir. Hanggang sa dumikit. Yun yung highlight mo because yun yung leader's actions eh, na you have to respond to a great risk. Tinatamaan. Yan. Mahirap eh. Oo, sir. So, 2 minutes to go. Ngayon, sige. Ginagawan na ngayon to ng libro ng GHQ, ng whatever, ganyan. Sa tingin mo, ano yung dapat maisulat doon about tactics, ulit mo lang, equipment, leadership, employment, hindi mo pa na ano yung relationships, training. Una muna, sir, sa equipment ko, sir. Napapansin ko, sir, na dapat yung equipment natin, sir, nakakasabay sa panahon, sa type of warfare kung saan ka ma-involve. Kasi anumang crisis mangyari, maganap dito sa Pilipinas or ma-commit ang armed forces, there will always be a scout ranger unit, sir, na magpa-participate. So, katulad yan, sir, MOUT. M14s, pwede pa naman, sir. Pero hindi ganun karami. Mag-adapt tayo sa sir, yung mga light na high power. Capable siya sa gabi. Yes, meron tayong NVG, sir, pero hindi sapat. Thermals, wala. Thermals ba highly recommend mo? Kung ako magsisiyo, sir, balang araw, mas masaya ako, sir, kung meron akong ganyang gamit, sir. Magagamit ko, sir. And then, employment, sir. Yun nga, sir. Every crisis, kung ano man, makakasama, makukumit tayo, sir. So, kailangan, yung training natin, sir, marunong tayo sa lahat ng uri ng warfare. Kahit na may seaborne pa yan,
At least medyo alam natin kung ano yung mga SOPs, TTPs. Especially na yung ganyan ng Mauser, CQB. Yung relationship with other units, okay, may mga kanya-kanya tayong forte. Hindi natin inaagaw yung ganong kwan sa kanila. Ganon din sa atin, hindi naman natin pinagmamalaki din o pinagyayabang. Pero sa kwan lang, sir, nandun na yung glory. Wag lang sana natin i-justify. Ano yung sabihin to justify? Halimbawa, sir, dahil nandun na ikaw yung nako-commend, but yung accomplishments, yung talagang physical, is mababa. Hindi ka kailangang mag-maneuver sa kwan para ma-justify lang yun, madagdagan. Dahil may mga unit din tayo sa amin, may mga tao din kami na kailangan naming bigyan ng moral. Yes, sir. Final one paragraph. May 15 seconds. Masayang-masaya ako, sir, na nandito ako sa Scout Ranger Regiment. Malaki ang respeto ko sa mga tao dito sa regiment and proud ako isang ranger and member ng unit na to.